Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw ang Bagyong Domeng. Ayon kay Daniel James Villamil ng Pag-asa, kumikilos ang Bagyong Domeng pahilaga patungo na ng katimugang bahagi ng Japan. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, maaaring lumabas ng PAR line si Domeng ngayong umaga o mamayang hapon. Uling namataan ang Bagyong Domeng sa layong 650 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito ng north-northeastward sa bilis na 15 km bawat oras. Ito ay may taglay na lakas na hangin umabot ng 130 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso naman ay umabot ng 160 km bawat oras. Bagamat hindi direktang makakaapekto sa bansa, sinabi ni Villamil, inaasahang patuloy nitong hahatakin yung habagat o southeast monsoon sa kanlurang bahagi ng bansa. Noong Sabado, diniklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng southwest monsoon o habagat. Tumutukoy sa mainit at masamasang hangin na nagmumula sa timog kanluran, nagdadala ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Hudyat ito na mararanasan na paminsan-minsan hanggang madalas na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Maaari na magkaroon ng mga monsoon o rain break na tumatagal ng ilang araw o linggo. Kaya dapat talaga paghandaan na ho natin ang mga pagbaha. Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Kasama na rin natin, Ma'am Chanel. Good morning. Thank you. Ma'am Chanel. Ay, magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, lalo na po dito sa binabantayan po natin bagyong si Domeng, typhoon category pa rin naman po ito at ito'y huling namataan sa line 655 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 130 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito po'y palabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility at wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Kaya wala rin tayo nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng bansa po natin. Pero dahil dito sa bagyong ito, ine-enhance or hinihila po nito ang southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa Central Luzon, Southern Luzon at Western section ng Visayas. Dulot nito, saan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot ng habagat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, yung mainit na panahon, yung ano tawag dito, yung mataas na heat index kahapon, anong Sabado, dyan sa may Borongan, hindi na mararamdaman ngayon? Hindi sa ngayon po, hindi naman po ganun kataas na po, pero danger level pa rin naman po sa kanila po. Yes po, kasi po sa ngayon po wala din po epekto sa kanila yung southwest monsoon or yung bagyo, so makakaranas pa rin po sila ng mainit at malinsangan, lalo na po sa tanghali hanggang hapon. Wala silang ulan doon? Yes po, posible po. Pero mataas may mga posibilidad pa rin naman po ng mga isolated rain showers or mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Okay, sige. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat. Ingat. Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Maganda!